Ano yun? Joke. Yan, isang magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po! Good evening! Akala ko na. Amen. Salamat po sa ating pong Panginoon Diyos for another opportunity na tayo po'y magkasama-sama at magbalik po ng papuri pa sa salamat sa Panginoon Diyos. Amen? So sa lahat po ng ating pong mga bisita this evening, so good evening po sa inyong lahat, sa ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon, isang magandang gabi rin po sa inyong lahat. At sa ating pong mahal na Bishop, I think afternoon po ngayon doon sa area po ng Europe. So good afternoon po sa inyo dyan, Bishop, kay Ma'am Maris, at kila Pastor Ermer at Ma'am Susan po. And this time, mayayahan ko pong bawat isang tumayo. Sa ating pong magsisimula, ating pong bigkasin ng ating pong panawagan sa panawagan sa payag ng puso sa pagsamba at payag ng puso sa pagsamba po. Ating pong bigkasin, Romans chapter 12, verse 1. Sabay-sabay po. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Payag ng puso, sabay-sabay po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa pagkakataon muli na kami niyo pong ininako sa aming pong bahay sambahan upang patuloy na magbalik ng papuri pa sa salamat na karapat-dapat lamang sa inyo. Panalangin namin ang iyong patuloy na patnubay sa bawat bahagi ng aming pong magiging programa this evening. Kayo naman patuloy magpatnubay at magpala sa bawat tao, Panginoon. Mga anak niyo natatayo sa likod ng pulpit ito, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming pong magiging tagapagsalita. Naway ang mensahe ay magsilbi pong kalakasan, encouragement po sa amin. Panalangin din namin ang patuloy pong paggabay sa mission trip ng aming pong mahal na Bishop Freddy Di Vega. Lord, we pray. Continue to bless them, Lord. Give them good health. Kasama na po sila Ma'am Maris, Pastor Elmer, and Ma'am Jude. Mga kapatiran po namin parating pa lang, ingatan niyo po sila. At may makasama namin sila na nagbabalik ng papupuri pa sa salamat sa inyo. Lord, samahan niyo po kami this evening. Binabalik namin ang papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabing ito, please say amen po kung tayo Amen. pinagdaan ng umawit para sa Panginoon. Nawa po tayo pong lahat ay umawit mula po sa ating puso for our first song, ating awitin, Onward, Christian Soldiers. Ready? Sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal
royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Amen. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on. Verse 2. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of grace. Amen. Sing on. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on. On the last verse. Onward then, ye people, join our happy throng. Lend with ours your voices in the triumph song. Glory loud and honor unto Christ the King. Amen. This through countless ages, men and angels sings. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. Purihin po ang Panginoon. For our next song, ating pong awitin, Redeemed, how I love to proclaim it. Amen. Ready, sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Sing on. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, redeemed and forever I am. I take up my blessed Redeemer, I take up Him all the day long. Amen. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Praise the Lord for the wonderful singing. Marin po tayong magsiyo po. Amen. Salamat, Preacher Keben. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. At nakatala na po yung ating pong mga prayer list sa ating pong mga monitor. And later on, although may mga nabasa po tayo sa prayer concern, so later on, ating pong hingin din yung mga panalangin po ng bawat isa. So una po sa ating pong listahan, yung again, as I mentioned, yung kalusugan, protection para po sa ating pong mga bishop, especially na nasa Europe po sila. Alam ko po, matindi po yung init din doon. So, naway yun, nandun yung protection ng ating pumala Panginoon sa ating pumala Bishop together with Ma'am Maris at saka yung mga ibang pang kasama din sila Pastor Elmer and Ma'am Susan din po. So, and also, yung mga kasama rin po nila Bishop sa kanila pong tahanan at si Sister Sophia. Daily strength, safety, and success, especially for this ministry trip sa Europe and maging yung kanya pong mga upcoming trips din po, dito po sa local din, pagbalik po niya.
So physical strength and healing for Dr. Merly Casay. So we're so thankful sa ating po mga precious rubies sa pagkakataon na binisita po nila si Mami Kasahe. So I do believe isang mga laking ano po yun, sa puso nila Kasahe po. Okay? So patuloy natin isama sa panalangin ang patuloy na kalusugan at kalakasan din. Okay? So, healing and strength for Bishop Andaya, ganun din kila Evangelist Eddie Mesa, and Mami Rosemary Hill. Patuloy din natin isama sa panalangin yung ating pong Pastor Norman Gatdula, together with his wife, Ma'am Jessica, pati yung mga ministry po na pinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa kanila. Ang Living Water Baptist Church Santa Mesa Ministries, and church leaders and workers, kasama na po dyan yung mga pastoral staff, preachers and deacons. Okay? Ang ating pong mga Saturday Children Ministry Centers and Bible studies. So we have in San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. So kung gusto niyo pong maging bahagi ng Saturday Children Ministry at saka Bible study, so pwede po kayong, kung saan po kayo malapit sa lugar na yan, you can actually be a part of that ministry. Local and international ministries, unahin po natin yung mga international. So we have in Paris, praying for the spiritual growth ng mga member po natin doon. So sa panguna po ni Pastor Nelson Cadena, ang Italy churches po natin, we have in Milan and Como. So under the leadership of Pastor Andy Mananon, so and Pastor Genesis Permaluros respectively. So praying for spiritual growth as well. Sa London, yan, sa panguna po ng ating pong Pastor Jabez, again, pag-pray po natin yung mga documents that they're processing. And also, yung mga preachers din po, nakatuwang ng ating pong Pastor Jabez. So, praying for the spiritual growth, and yun nga, license application. And also, Ibaraki and Matsumoto sa Japan. So, sa panguna po yun nila, Pastor Robert Berba, Pastor Mark J., and Preacher Sir. Also praying for the worship place. And in Canada, so patuloy natin isama sa panalangin, spiritual growth as well ng mga member, and possible new outreaches. So nagtutulong-tulong po dyan sila Pastor Eric Mariano. By the way, birthday po ng kanya pong may bahay yesterday, si Ma'am Jackie. So, and andyan din po sila Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, and Preacher Erwin Castro. So locally, ito po yung ating pong mga mission. We have in Moson. So sa panguna po yan ni Pastor Henry Olivar. So spiritual growth and provision para po sa Olivar family. Also, we have in Tondo, sa panguna naman po ni Pastor Daniel, praying also for the spiritual growth. In Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, praying for the provision para po sa worship place. And also in Valenzuela, we have Pastor Jason praying for the spiritual growth as well, and provision for the additional chairs rather. So ibig sabihin nag-grow yung ating pong mission doon. And also sa Kalaka, so provision for renovation, spiritual growth ng mga member, and additional home Bible study, at yung provision po sa monitors sa panguna po yan ni Pastor Darwin. And lastly, yung JBL CBC, so pinangungunahan po yan ni Pastor Mark J. So pag-ilay po natin yung growth din doon and success ng mga ministry po doon. Right? So at least hindi man po tayo nakakapunta sa mga churches na to, mga mission na to, yung tayo po ay maging bahagi sa pamamagitan ng panalangin, malaking bagay po yan. Pag-pray din po natin, BMO, BBS, I think magsisimula na rin po yan. So sa mga gusto pa pong mag-enroll, so approach nyo lang po sila Pastor Donald, Pastor Norman, okay? So hindi lang po yan para sa mga magpapastor at sa mga Bible woman. So kung gusto nyo pong lumago ang inyong pong kaalaman, so you can enroll. Brethren Abroad at saka yung construction ng MIBC Monterrey's new building and facility. Para naman po sa mga kapatiran natin may mga karamdaman, so una na po sa ating pong list yung mga senior citizen ng ating pong church. Kasama na po ang Precious Rubies. Yan. So pag-pray po natin yung kalusugan nila. So, di ba, at their age, patuloy silang ginagamit.
iba po, di biro po yung ministry na yun, na sila po nakadalaw, di ba? Tayo po hindi nakadalaw doon, pero sila po, nadalaw po nila si Mami Kisay. So, salamat po sa inyo pong time. Pag-pray natin yung kanilang kalusugan. Alam ko meron din silang mga monthly or quarterly check-up dyan sa ano po, Jeria. So, speaking of Jeria, pag-pray po natin yung safe pregnancy ni Sister Pinky at Ma'am Noemi Olivar. Also, complete recovery ni Ma'am Den Iglesia, okay? Para makasama na rin natin sila dito. Although nandyan lang po sila sa taas, pwede nyo rin pong madalaw, okay? So, healing naman from cancer, sila Eden Segundo, Marisa Tobillo, Kimberly Dungo, at Teresa Domingo. Para naman po sa trigeminal neuralgia, ang ating pong Deacon Chito ay patuloy natin isama sa panalangin. Maging yung brain aneurysm po ni Cheryl Silverio, we're praying for the healing. And also yung dialysis ni Brother Warrex, praying for healing also. Complete recovery nila Pastor Henry, Nanay Ligayo Duran, Sister Aida Amican, Preacher Jojo's father. Good health for Nanay Gloria Kabiling, Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita and Sister Marie. Healing din, I think nabanggit na natin sila Pastor Adan, Panisales din. Healing din for Brother Joseph Lingat, heart condition, CKD and prostate. And complete recovery po. Yan, although alam natin kasama po nila Bishop, sila Ma'am Sue, I think nagkaroon din po siya ng I don't know kung na-fracture po yun. So the day na ihahatid po nila sila Pastor Dennis, during that time na nandito. So nadulas po siya. So pag-pray natin, hopefully all good na yung kanya pong naging injury at saka complete recovery po together with Pastor Elmer and their family. Fast recovery and healing for Edwin Loyola, healing for baby Mochi and baby Alonso's cough and cold, complete recovery and healing from back pain and headache for Sister Lovely. So salamat po sa nag-pray for the successful operation. Now, ang ating pong panalangin is for the complete healing and recovery. Good health for Preacher June Barbado. Yeah. And also, preparation for the Living Water Baptist Church Youth and Young Pro 2026 camp on August 20 and 22. Okay? So, yung mga young people daw na may klase ng 20 o may ano dyan, so kailangan niyang ma-absent na daw. So, in 21, holiday po yan. Okay? Holiday yan. So, 22 is Saturday. Para naman po sa ating mga businesses, so Rayco, Genlin, and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, Team Diamond, RMS Transport Services, Rosmars Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, at Harvey's Laundry Shop. So, yan po yung ating pong mga pinapanalangin. So, maliban dyan, kung meron po tayong nice idagdag, pwede na po nating ilapit. Andyan po sila, Brother Joven and Preacher Caben, para po hingin yung ating pong mga prayer list. Tingnan ko lang kung meron pong nadagdag din dito sa prayer concern. Magandang gabi, Church. Kasi yung kapitbahay ko, si Ate Alma, meron siyang yung pasyente na amo niya, si Sir Jose Roy. Ano daw po, iba-bypass operation, tsaka diabetic. So, ipag-pray po natin. May pangalan po ba para? Jose Roy. Okay. Sir Jose Roy. Thank you po. God bless po. Sige po, meron pa po. Yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasama lang po ako sa prayer. Medyo po hindi po stable po yung aking blood pressure. Kahapon po ay tumatakbo siya ng 170 to 180 over 80 naman. Pero kanina, nagwa 140 na. Ang problema po, wala po ako nararamdaman. Hindi ako nahihilo, hindi ako na... yun po yung sabi po ng doktor, medyo hindi daw maganda dahil wala po ako nararamdaman. Kaya pagsama lang po, nagpa-lab po ako kanina. Bukas ko po makikita po yung mga result.
Thank you po. Mas maganda pa pala yung may nararamdaman, no? Mas maganda daw po yon, sabi nila. Okay, sige po. Good result, no? Parang yun ang pinakano natin dito ng mga lab test. Okay. Sige po, meron pa po. So although hindi ko nakita dito, pero I think kila Pastor Nolan saka si Ma'am Pranchet, so continuous prayer po para sa kanilang lubusang paggaling po. Okay? So kila Pastor, nakita ko lang kasi wala sa ating pong list, pero nasa ating pong prayer concern. Pastor Nolan po and Ma'am Pranchet, okay? Meron pa po. Brother JB, go ahead. Sama niyo po sa panalangin itong buwan ng July, ang month-long celebration po ng 24th anniversary po ng VFBC Bulibuntin Lupa. Ganun din po ang 24th anniversary po ng pastoral po ni Pastor Ronald David. At the same time po, umaagapay po siya bilang resident pastor po ng VFBC. Kasi yung trabaho niya ngayon, para na po siyang si Bishop, pupunta sa VFBC at babalik po sa VFBC Bulimuntin Lupa. Yung pag-iingat po sa kanya, pati yung paghanap po nila ng bahay ni Ma'am Annie sa Park Homes, pati prayer request po, pati kay Ma'am Merly Mabalot yung sa bahay po nila. Kasi one time, nagsalita po si Ma'am Merly sa testimony niya, yung bahay po nila, salamat sa Diyos, naagapan pa, pinatingnan kasi hindi na ho na-maintain. Buti na lang naagapan pa. Sabi ni Ma'am Merly, kung hindi maagapan, ibibenta na lang yung bahay. Pati prayer request po na provide po sa continuous na pagpapaayos ng bahay nila kasi kawawa naman sila, nawala na nga si Pe, mawawalan pa sila ng bahay ni Preacher TJ. Nung prayer request po kay Ma'am Mary, pag-provide po ng pangailangan sa pagpapaayos ng bahay nila. Pati etong buwan na to, Nutrition Month, Philippines-Japan Friendship Month, pati prayer request po ng mga mister na hapon natin na mga kapatid natin sa Japan, birthday ng kababae nilang si Shoei Otani nung Monday. Mga mister nilang hapon, yung kapatiran natin, ha. Pati, eto, yung 35th wedding anniversary ng Tita Jo, Tito John ko po next year sa Europe, yung kasama po ako, pati comfort sa akin, kasi alam niyo yung balita kahapon, yung natalo Portugal, wala na si Cristiano Ronaldo, doon pa naman ang venue ng kasal sa Portugal. I can't imagine na wala pa rin World Cup, hindi nakuha ni Cristiano Ronaldo, yung venue ng kasal, I can't imagine that. Siyempre, doon ang venue, pati sa Spain, siyempre, okay lang sa Spain kasi may World Cup na, pupunta din kami ng Spain eh. Thank you sa blessing yung pag-provide po sa amin sa Europe sa 35th wedding anniversary ng Tito Junko at Tita Joko. Pati, thank you nga pala sa blessing sa Lord, blessing kay Lord, gawa na nung Monday, yung birthday ni Pastor Poy, I was so joy, yung nakasama ko kayo, yung fellowship natin, ang sasaya. Kasama ko yung birthday celebration si Pastor Poy, sina Pastor Donald, pati yung sa isang mesa, kasama ko yung mga workers, si Preacher Sig, si Preacher Kevin, nag-enjoy po kami. Salamat po, pati sa prayers po nyo nung kayo po yung nag-prayer ng pagkain. Pati ito po, nung araw na ito, ay birthday po ng kapatid ni Preacher Sig, yung PBA Commissioner's Cup champion, yung kapatid niya, si Sister Raina, birthday niya ngayon, magde-debut na, yung pag-provide sa debut niya. Siyempre, sister of the PBA Commissioner's Cup champions. Yeah. At pati, thank you nga para sa tatanggap kong blessing, pati paalala sa atin. Kasi ito, naalala ko sa mga blessing ni Lord. Kasi pinag-uusapan si Messi eh. If you're talking about Messi, don't forget Nisi. Jehovah Nisi. God is our provider. Naalala ko nga pa. Kasi usapang Messi ngayon, don't forget Nisi. Jehovah Nisi. Salamat sa sa pag-provide sa atin. Papasalamat sa Diyos sa mga blessings na tatanggap ko ngayon. Gaya ng Monday, pati prayer request ko po, personal unspoken ko po. Thank you po sa mga prayers nyo. Meron pa po? Nice magdagdag. Wala na po?
Naubos na. Okay, sige, ganito pong gawin natin naman. Partner po tayo. Para at least naiba naman. Okay, hanap po tayo ng partner. So kung asawa niyo po, huwag na po kayo maghanap ng ibang partner. Okay? Partner niyo na yan. Okay? So, hindi na parang mag-ask pa tayo ng mga prayer request. Okay? So, diretso na po tayo sa ating pong prayer and then maybe after 5 or few more minutes, ating pong i-close yan sa maikling panalangin po. Sige po.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli, pasasalamat ang aming pong pinapaabot, Panginoon, ngayong gabing to, Lord, sa kasagutan, Panginoon, sa aming pong mga panalangin. Salamat, Panginoon, at ngayon pa lang, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa inyo pong mapagpalang tugon sa mga panalangin namin, sa aming pong heart desire. Patuloy, Panginoon, especially ang aming pong mahal na bishop, na kasalukuyang pong gumaganap ng ministeryo, Panginoon, sa dako pa po ng Europa. We pray that you will continue to bless him. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan at naway hindi po sila maapektuhan ng pagbago ng klima, Panginoon, na alam naming mainit po noon ngayon. Salamat po, Panginoon, at sa lahat ng mga prayer requests na aming pong inilapit, especially, Panginoon, kay Pastor Norman din, sa mga kapatiran namin may karamdaman, kay Mami Merly Kasahe, patuloy naming pinapanalangin ng iyong patuloy na patnubay sa kanya. Ganon din, Panginoon, sa prayer request ni Gina, Panginoon, para kay Jose, sa bypass operation. And also, we're praying for Ma'am Milet para po sa good result ng kanya pong mga lab test, about sa kanya pong pabago-bagong, Panginoon, na blood pressure. Lord, we pray kayong kumilos. And also, yung patuloy pong patnubay din kila Pastor Nolan, Panginoon, kay Ma'am Pranchet sa kanilang pakalusugan. Bigyan po sila ng kagalingan. And also, Lord, maging kay Pastor Kurt sa mga prayer request niya. At naway kayong tumugon, Panginoon, at ang kaloobin niyong masunod, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga prayer request din ni Brother JB, especially kila Pastor Ronald, sa nalalapit na anniversary ng BFBC Buli, maging sa kanya pong ministeryo na pinagkatiwala niyo sa kanya, kayong patuloy ng kumilos, at maging sa mga heart desire din ni JB, Panginoon. Papuri pa sa salamat sa inyo lamang, Panginoon, sa gabing to, sa mga answered prayer, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy kami magtiwala, Panginoon, whether your answer it's a yes, no, or wait. Papuri, Lord, sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po. Habang inaantay po natin yung iba na mga kapatiran natin makaupo. So, nagpapasalamat po tayo sapagkat meron po tayong bisita this evening. Amen? Amen. Bisita po siya ni Yuan. Kasama po natin this evening, Jeremiah Perez. Alright, pwede pong patayo para ma-recognize lang yan. So, salamat, Jeremiah Perez. So, ang ganda ng pinili niya dito, sabi dito, I am interested in knowing Christ as my Savior. Amen? So, salamat, Jeremiah. Maliban po sa kanya, baka may first time dito. So, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin mo natin, Ligaya ng buhay. Come on, everyone. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manlulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamayan mo tayong lahat. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive in praise today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Habang tayo po'y bumabalik sa ating kinaupuan, tayo pong lahat ay muling umawit. Amen. Ating pong awitin na shelter in the time of storm. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Chorus. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Verse 2. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes abroad,
a shelter in the time of storm. Chorus. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time. On the last verse. Oh, rock divine, oh, refuge near, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mari na po tayong magsiupo. And this time, tawagin po natin ang special number.
Praise God sa ating pong tanging bilang at sa ating pong mga inawit, and I hope naghanda po yan sa ating pong mga puso sa mensahe ng ating pong tatanggapin this evening. So hindi na po natin para patagalin pa, ibigay na po natin ang ating pong 100% attention as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ni Pastor Norman Marie Gatdula. Preacher! Amen. Good evening po sa ating lahat. Amen. Tayo po ba ay masaya ngayong gabi po na ito? Kahit po meron po tayong bagyo na pinagdadaanan po, whether yung real na bagyo o yung ating pong pinagdadaanan ng mga bagyo sa buhay, tatandaan po natin na pag tayo po ay nasa simbahan, pag tayo po ay nasa church, nandito po tayo para palakasin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya naman po, no, kaya lagi natin pasasalamatan po ang Panginoon sa lakad po ng pagkakataon na tayo po ay makakapakinig po ng kanyang salita, sapagkat yan po ang kailangan po ng tao, yung salita po ng Diyos. Ang gulo-gulo ng bansa natin. Ewan ko kung nanonood po kayo ngayon ng Senate Flix, no? Pero alam niyo po, napakagulo ng bansa, napakagulo ng mundo. Isa lang po ang kailangan po ng tao, salita po ng Diyos. At yan po ang pinapangalan po natin dito po sa Living Water Baptist Church. Sa lahat po ng mga kasama po natin dito, sa lahat po nanonood po sa atin sa online, ang ating pong commitment po sa simbahan po na ito, we preach nothing but the Word of God. Yan lamang po. Yan po ang nilagay po sa atin, sa mga isip at puso po natin ng ating pong mahal na bishop. By the way, please continue to pray for our bishop, Ma'am Maris. Of course, mga kasama po nila, nasa Italy pa rin po sila. At sabi po ni Bishop, napakainit daw po ngayon doon. So, kung kayo po ay nilalamig dahil sa bagyo, doon naman po sa kanila, I think may heat wave yata po sila sa kanila ngayon, no? So pag-pray po natin, medyo mainit po yung panahon po ngayon sa Milan. So anyway, lagi po natin pag-pray yung ating pong mahal na bishop. Medyo matagal pa po bago po siya bumalik. Kaya please continue to cover him in our prayers. Okay po, ready na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Thank you, Sister Marga, sa napakagandang awitin na yan. At blessed birthday po sa lahat po na nagbe-birthday, kay Sister Althea at saka kay Sister Marga. 18 years old na po si Marga ngayon. So, praise God. At itong mga kabataan po natin na ito ay nagagamit pong patuloy ng Panginoon. Ang laki-laki po ng growth ni Sister Althea. Talagang, alam niyo yun, yung personality niya, introvert po yan, pero nagpapagamit po sa Panginoon. Kaya naman, I'm very blessed. Nung youth leader pa lang po, youth pastor, at ngayon, pastor na po ng church. Blessed po tayo dahil may mga kabataan po tayo talaga naaasahan po sa gawain ng Panginoon. Kaya again, blessed birthday, Sister Althea, Sister Marga. Tayo po tayo lahat, let's all stand at basahin po natin ang Hebrews chapter 5. July 19 ay meron po tayong Revival Sunday. Please don't forget that. Ang tema po ng ating pong Revival Sunday, Back to the Bible. At ang ating pong guest speaker ng Sunday morning po na yan ay si Pastor Carlos Serrano. So please pray for it. This coming August 20 to 22 ay yung ating namang pong Youth and Young Pro Camp sa Royal Palm. At ang tema po niyan, In Love with God. Ayan po. So, yun po yung mga susunod po ating activities. At kung nakita nyo po yung ating pong bulletin board, ay nalagay na rin po namin dyan kung kailan po yung ating pong sports fest. So, ayan po. Let's read Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. If you are there, please shout Amen. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Let me now give you the message that I entitled, The Word of God. The Word of God. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity na kami po, Panginoon, ay makapag-aral po ulit ng inyong salita. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin sa pakikinig. Buksan niyo po, Panginoon, namin po mga puso't isipan, Panginoon. Nawa po ay ang banal na Espiritu ay kuminis po sa bawat isa po sa amin. Ikaw po, Panginoon, na magbigay po ng mga salita sa akin po mga bibig. Prick our hearts, O God, to your message tonight. At gabayan niyo po kami, Panginoon, upang matuto po kami at may apply po namin ito sa aming pong buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
The Word of God. The Word of God. Ang sabi po ng ating text, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Definitely, ang tinatakil po sa mga verses po na ito ay patungkol po sa reception ng Word of God. Pakikinig po natin sa salita po ng Diyos. Kaya naman, can we also say that it is tied to our maturity? Yung growth po natin bilang po mga mananampalataya. Sa sulat po sa mga Hebrews, ang sabi po ng writer, marami pa siyang gustong sabihin, marami pa siyang gustong itulok. Ang expectation, dapat mga teachers na sila, pero bakit kaya kailangan pa rin ulit-ulitin yung mga basic principles ng Biblia? Alam nyo po, sa usapin po ng maturity, meron po tayo mga iba-ibang klase ng, ng age. Meron tayong tinutukoy na physical age. Okay? For example, si Marga, 18 years old na po ngayon. O, Marga, shout out na naman po sa iyo. 18 years old na si Marga, so may expectation na sa kanya. Tama? Nagbabago po yung kanyang itsura habang lumalaki. So lahat po tayo ay may kanya-kanya po tayo mga ages. Yung physical age po natin ay nagpapakita ng changes po sa ating pong katawan. For example po, si Mother Pearl. Si Mother Pearl ay mukhang kaka 60 years old lang. Pero totoong edad ni Mother ay 80. JB, baka di ka makalabas dito, ha? Ilang taon na si Mother? 75, pero hindi mukhang 75. Kaya merong physical age, meron namang nagsasabi na 25 years old pa lang sila sa totoong physical age nila, pero mukha na silang 51 years old. Wala po ako pinapatungkulan dito na kung sino man. Dito po sa Living Water, mukha pong mga bata ang mga tao po yun. Bakit po? Lagi tayong masaya eh. Di ba? Unang-una, yung ating pong senior pastor, mukhang bata at mukhang, alam mo yung laging pogi. Kaya, opo, miss natin si Bishop, no? So, may physical age. Meron tayong emotional and intellectual age. Kaya meron tayong mga sinasabi na parang isip bata naman siya. Ito na yung edad niya, yung physically speaking, pero pag nag-isip, parang bata pa din. Sa psychology po, meron pong mga may condition po na ang mental age po nila ay mababa sa kanila pong physical age. Meron naman pong mataas ang IQ, nang ibig sabihin ay mas mataas po yung kanilang intellectual age. So may emotional age, meron ding intellectual age. Pero ang gusto ko pong malaman nyo, may spiritual age din po. Sa spiritual age, hindi siya tied sa time. Ibig sabihin, kahit 1 year ka pa lang na Kristiyano, pwedeng masabihan ka na napaka-mature ng tao na ito. Pero nandun tayo sa kabilang katotohanan, na kahit 10 taong ka ng Kristiyano, pwede ka pa rin masabihin na para ka pa rin baby Christian. Kaya malupit doon, pwedeng mga nagsasabi mo, parang kang unbeliever. Di ba? Yun ang mahirap doon. Ang totoo po, meron tayo iba-ibang age. No? May physical age, may emotional age, merong mental age, at meron ding spiritual age. At ang pag-uusapan natin ay patungkol po sa spiritual age. Ang tanong po, pagdating po sa salita ng Diyos, how do you receive the Word of God? Are you mature enough to receive the Word of God? Kasi yung sabi po dun sa text, ang dami kong gustong ituro sa inyo. Pero hindi nyo maintindihan sapagkat kayo ay mapulol sa pakikinig. Dull of hearing. In fact, sa Tagalog niyan, sa Filipino, mangmang sa pakikinig. Hindi iniisip yung kanilang pinapakinggan. Kaya sa oras po na ito, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, nawa itaas natin yung ating kamalayan. Itaas natin yung ating pong pakikinig pagdating po sa salita ng Diyos at hayaan natin pumasok po talaga yung salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang laki po ng benefit, ang laki po ng kapakinabangan ng salita ng Diyos pag ito po ay nakapasok po sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin, magbe-benefit ka talaga pag hinayaan mong matuto tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung gaano po ka-importante po ang salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos, yan po yung ating pong pagkain. Spiritual nourishment. It is our milk or our meat. Makikita natin sa ating pong main text, sige po, punta po kayo sa inyong pong mga Bible, makikita po natin sa main text po natin, ang Word of God ay inalintulad sa dalawang uri ng pagkain. Yung gatas at yung karne. Yung milk po ay iniinom po yan ng mga
baby, ng mga bata, tama? Katulad ni Ellie, for example. Si Ellie ba kumakain na ng karne? Hindi pa, pero bakit po kaya? Kasi baby pa, tama? So, try mong pakainin si Ellie ng karne, baka mabilaukan si Ellie. So, para sa mga baby, ang kailangan ay milk, tama? Kaya ang sabi doon, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Now we understand, some believers na sila po ay kakaligtas pa lamang po, ibig sabihin bagong Kristiyano. Hindi pa nila ma-apply ang lahat ng nasa Bible. Hindi pa nila matututunan lahat ang nasa Bible. Lalo yung mga malalalim na prinsipyo po ng Bible. Okay? So, kaya milk lang po muna. Kaya sa church po natin, pag may mga bago po tayo nakakasama, hindi po natin ipupwersa sa kanya yung salita ng Diyos. Hakayaan natin yung panahon na matanggap niya lahat yung salita ng Diyos. Pero kung matagal ka ng mananampalataya, ang expectation po sa atin ay dapat nangunguya na natin yung salita ng Diyos. Dapat ang tingin na natin sa Word of God, hindi na milk, kundi dapat meat na po. Ibig sabihin, yung mga katotohanan ng Biblia, dapat kayang-kaya natin tanggapin. May preaching po tayo nung umaga nung Sunday about humility. Hindi po siya madaling i-apply. Pero sa mga mananampalataya na ang tingin sa salita ng Diyos ay karne, kayang-kaya po nila i-apply po yun. Kaya minsan hindi tayo makaalpas doon sa mga ating pong mga, di ba, yung mga kasalanan natin, yung mga immaturities natin, sapagkat ang tingin natin sa Bible, milk pa din. Marami pang ituturo sa atin ang salita ng Diyos kung itatrato mo lang sana na karne ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Ano po ang sabi? As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Sa mga bago po nating kasama dito po sa church, lagi po kayong uminom mula sa salita ng Diyos. Lagi nyo pong basahin ang salita ng Diyos para tayo po ay lumago. Hanggang sa dumating yung time na kaya mo nang nguyain yung salita ng Diyos. Kaya again, sa mga bago natin, hindi pa namin papreso sa inyo lahat ng prinsipyo ng Bible. Ituturo namin sa inyo yan, dahan-dahan. Hanggang marriage nyo po, yung age na talagang kayo mismo, kaya nyo na rin magturo ng salita ng Diyos. Pero sa mga matatagal na natin na nandito, may expectation na sa atin. Ang expectation, dapat hindi na puro basic principles ang tinuturo sa atin. Baka basic questions lang patungkol sa kaligtasan, hindi pa natin tayong sagutin. Baka patungkol lang sa bautismo, hindi pa natin kayang sagutin. Alam niyo po yung mga basic principles po natin na tinuturo sa Bible, yung mga basic information patungkol po sa Bible. Baka mamaya hanggang ngayon hindi nyo alam na si Daniel ang gumawa ng malaking arko. Si David daw po ang gumawa ng malaking arko. Sabi ni Tita Wena, si Noah. Okay, tama, si Noah nga naman. Baka hindi nyo pa rin alam na ang nilamon ng malaking isda ay si Jonah. May tumawa. Kala joke pa din, no? Totoo po, si Jonah po talaga yung nilamon ng malaking isda. Opo. Yung mga basic stories sa Bible, alam na po natin yan. Hindi mo malalaman yan kung hindi mo babasahin yung salita ng Diyos. Tandaan niyo po, yan po yung pagkain natin. Huwag mong basahin yan, sino ang magugutom? Ang Diyos ba? Nagugutom po ba ang Diyos? Doon sa kalangitan, nagugutom po ba ang Diyos? Hindi po. Sino ang magugutom pag hindi nagbasa ng Bible? Tayo po. Kaya praise God, may believer's breakfast. Kahit busy ka sa trabaho, di ba? Minsan nakakalimutan magbasa ng Bible, pero pag nag-tune in ka sa believer's breakfast, mayaman yung salita ng Diyos at si Bishop pang nagluto. Ang sarap ng breakfast. Parang continental yung level, di ba? So, alam niyo po yun, may feasting on the divine. Bakit ginagawa po ng church po natin yan? Para wag po kayo magutom. Ang hirap po pag nagugutom. Anong nangyayari? Umiinit ang ulo. Kaya alam niyo na kung bakit ang init-init ng ulo ng mga mananampalataya. Kasi baka gutom yung spirito. Baka hindi mo pinakain. O kaya kapag kayo po ay hindi nakaabot, nagising ng madaling araw o ng maaga, hindi nakaabot, meron po tayong replay. O meron po, pwede nyo po rin panoorin po yan sa YouTube. Pwede nyo po panoorin sa Facebook. Although sa Facebook po kasi, nabubura po yan after 30 days. Pero sa YouTube, pwede po nyo pong balikan lahat ng mga preachings po natin doon.
whether service natin, Believer's Breakfast ni Bishop, feasting on the divine verses, mababalikan niyo po yung lahat po na yan. Kaya ibig sabihin, wala pong excuse ang bawat isa sa atin para hindi mag-aral ng salita ng Diyos every day. In the first place, it is your duty to feed yourself with the Word of God. So, inalintulad po ang Bible sa milk at sa meat. Inalintulad din po ang Bible sa isang salamin. James 1:22-24, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, ang sabi, dapat daw po ay huwag lang tayong tagapakinig. Dapat ginagawa din po natin yung ating pong napapakinggan na salita ng Diyos. Dahil kung ikaw po ay tagapakinig lang po ng salita at hindi po tagagawa, ang sabi po ng Bible, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Isang tao na nagsalamin at nakita niyang may dungis yung kanyang muka, pero wala siyang ginawa. Yan po yung sinasabi ng Bible. If you are just a hearer and not a doer of the word, nakita mo na yung kasalanan mo, nakita mo na yung dungis mo, pero lumabas ka pa din. Imagine nyo po, sabi natin malaki yung muta mo dito sa mata, may kulangot ka, may palis na laway ka. Nakita mo yun sa salamin. Tapos lumabas ka, bumili ka ng pandesal. Ganun yung idea po nun. Ang normal na tao, maghihilamos. Tama po ba? Ang normal na tao, pag nakita niya may dumi yung mukha niya, aalisin niya yung dumi sa mukha niya bago siya lumabas at magpakita sa tao. Kaya makikita natin dito na ang Biblia ay parang mirror. Sinasalamin nito yung isip ng Panginoon, yung puso ng Panginoon, at yung kondisyon ng bawat isa po sa atin. Makikita po natin dito kung anong sinasabi ng Panginoon at makukot yung kondisyon naman natin sa harapan ng Panginoon upang ating pong ayusin ang ating pong mga sarili sa harapan ng Panginoon. So the Bible is also a mirror. The Bible is also a map. Inalintulad po ang Bible sa lampara, sa tanglaw, sa ilaw. Ang sabi po ng Psalm 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po ang pinapakita po dito? Direction. Sabi nga po, sa isa ko pong nabasa, yung Bible daw po, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Bago tayo tawagin ng Panginoon, this is our manual of operations. This is our basic instruction. Lahat ng gagawin natin, dapat dito natin ikonsulta po sa salita po ng Diyos. Kaya para wag tayong maligaw sa ating pong direksyon, ang kinin natin na yung Biblia ang ating mapa. Ang Biblia ang ating lamp. Para wag tayong matalisod. Wag tayong umiba ng direksyon. Let it be our lamp. Let it be our light unto our path. So the Bible, ano po yung una? Our milk, our meat. Kung ikaw ay baby Christian, it's your milk. Pero kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, it should be your meat. Your mirror. The Bible is also a map. The Bible is also our message. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Wala kang ibang ipipreach kundi salita po ng Diyos. Wala tayong ibang i-share kundi salita po ng Diyos. That is our commitment in this church. Our message is none other than the Word of God. Kaya wala tayo itong ipangangaral na opinion ng kung sino mang taon o sino bang pantas o matalino. Salita lamang po ng Diyos. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng presentation patungkol sa mga successful na tao in history, hindi po tayo ganun dito. Ang gusto ko makita po natin yung mga story sa Bible na siyang talagang sumasalamin sa buhay at kondisyon ng tao. Marami po kasi ganyan sa mga churches po ngayon eh. Imbis sa salita ng Diyos ang tinuturo, salita na po ng tao ang tinuturo. Dito po sa ating pong church, we are blessed that we are still preaching the Word of God. And our commitment until the Lord Jesus Christ comes, it is still our preaching the Word of God. It is still our message, the Bible. Hindi lang po yan. The Bible is also our medicine. It is also our medicine. Psalm 119 verse 50, This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ibig sabihin po ng quicken dyan, made alive. Thy word hath made me alive. Proverbs 4:20-22, My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes.
Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So alam niyo po, iba po ang impact ng Bible sa buhay po ng isang tao. Parang siyang medicine na nagko-comfort sa atin pag tayo nalulungkot. Nagbibigay ng lakas sa atin pag tayo po ay may sakit. Tingnan niyo po, Hebrews chapter 4 verse 12. Pakinggan niyo po mabuti at basahin niyo mabuti ang verse po na ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, for the word of God is quick. Ibig sabihin ng quick, alive, buhay. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Ang salita daw ng Diyos ay tumutusok daw po. Saan daw po? Sa soul at spirit. Now, itong verse po na ito ay nagpapakita po ng doktrina patungkol po sa tao. Ano po yun? Na ang tao po ay binubuo po ng soul, ng spirit, at ng ating pong katawan. Okay? So yung tinatawag nilang soma or body. So soul, spirit, and body. Yan pong verse po nagpapakita po na yan. Na ang salita ng Diyos ay tumutusok daw po sa ating soul at sa ating spirit. Pero hindi po natapos doon. Sinabi rin po, and of the joints and marrow. And that represents the body. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, it doesn't only benefit your soul, it doesn't only benefit your spirit, it also benefits your body. PNG, paano po yun? Ibig sabihin po ba, kakainin ko tong salita ng Diyos? Pag kinain ko po ba ito, magiging buff ako, magiging macho ako? Hindi po ganun ang ibig sabihin po nun. Ang ibig sabihin po nun, ang salita ng Diyos ay gumagabay po yung holistic guidance po ng Word of God sa ating pong buhay. May impact po ito sa totality ng ating pong pagiging tao. Na hindi lamang soul and spirit ang dinidil po ng salita ng Diyos, even your physical aspect, dinidil po ito ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible di ba? Alagaan natin yung templo ng banal na spirito. O di may effect sa ating katawan, kasi kung ikaw ay makikinig sa salita ng Diyos, hindi mo aabusuhin ang iyong katawan. Ang sabi ng Bible, huwag mong titignan ng alak. Di ba? O pag ginawa po natin yun, hindi masasave tayo ngayon sa mga cancer na patungkol na, cancer na binibigay ng alak. You get my idea? You mean my point? Total po ang impact po ng salita ng Diyos sa isang tao. Not only your soul, your spirit, also your body. Kaya it is our medicine. Now, sabi natin, the Word of God, the Bible is our milk and meat, our mirror, our map, our message, our medicine. In fact, marami pa pong mga symbols ang Bible po. Pag pinag-aralan niyo po yung Bible, marami pa pong benefits ang Bible na pwede natin ituro. Pero ang gusto ko i-point out, napaka-importante po ng Bible sa buhay natin. The Bible is very important in our lives. Kaya naman, bilang mga mananampalataya, what should I do with God's Word? Ano po ang dapat kong gawin patungkol po sa salita ng Diyos? Ready na po ba tayo sa mensahe? Amen. Una po, ang dapat po natin gawin is to stand on it, stand for it, and stand by it. Alam po, habang i-develop ko po itong message mo na ito, natutuwa po ako sa nilagay ng Panginoon sa akin pong isipan. Isang salita, stand. Pero nagbabago yung meaning pag kumabit na po sa iba-ibang mga words. Iba yung ibig sabihin ng stand on it. Iba yung ibig sabihin ng stand for it. At iba yung ibig sabihin ng stand by it. Isa-isayin po natin. Stand on it. Ang dapat po natin gawin sa salita ng Diyos, we have to stand on it. Ang ibig sabihin, we can be confident in the Bible. The Bible should be our foundation. Bakit po? Bakit mo gagawin pundasyon ang salita ng Diyos sa buhay mo? Because it is sure, because it is strong, and because it is stable. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 35, Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Kung sinasabi man natin na walang forever, may forever po. Yung salita ng Diyos, forever po yan. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Hindi po mawawala ang salita ng Diyos, forever po ang salita po ng Diyos. Mula po noon, ngayon, hanggang sa kinabukasan, nandyan po ang salita po ng Diyos. So we can stand on it as our foundation. We can be confident in the Bible because it will never disappear.
Yung mga ginagamit po natin pundasyon sa buhay po natin. Asawa natin, magulang natin, mga anak natin, lahat yan. Sooner, later, maybe sana later, mawawala din po yan sa mga piling po natin. Yung trabaho, someday mawawala din po yan. Ang kayamanan, you cannot trust riches. Wala pong, anong tawag doon, yung no one is indispensable. Tama po ba yung sinabi ko? Tama, is indispensable. Tama? Nobody is indispensable. Ibig sabihin, lahat tayo mawawala. Lahat tayo maglalaho. Lahat pwedeng gumuho. Except the Word of God. That's why, if you will build your foundation in the Word of God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 12, For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Now notice dun sa word ng writer, na tuwing sila po ay nakakita ng immaturity, they will just go back to the first principles of the oracles of God. At dun napapagod yung writer. Ang dami kong gustong ituro sa inyo, pero bakit dun pa rin tayo sa elementary principles? Bakit di pa rin kayo mag-high school? Bakit di pa rin kayo mag-college? Hanggang ngayon, elementary pa rin kayo. O baka yung iba, prep pa nga lang, di ba? Sabi, first principles. Kasi dun nagsisimula ang lahat. Ang pundasyon natin, dun sa first principles ng Biblia. Make your foundation the Bible because you can be confident in it. You can stand on it. Pwede mong tayuan ang Biblia. Metaphorically speaking po, ha? Baka mamaya, tumatayo na kayo sa mga Biblia niyo mamaya dyan, ha? We can stand on it. Naalala ko yung parable of the wise man and the foolish man. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Take note, ha? Sila pong nakikinig sa salita ng Diyos at ginagawa yon. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay katulad sila ng isang pantas na tao, wise man, na ginawa po ang bahay niya sa isang bato. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Isang mangmang na tao na ginawa naman ang kanyang bahay sa buhanginan. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ano po ang pinapatungkulan o pinapakita sa atin ng parable ng Panginoong Hesus? Na kapag ginawa natin ang salita ng Diyos, pinakinggan natin at ginawa natin ang salita ng Diyos, tayo po ay nagiging wise. Dahil kapag ito po ang ginawa natin pundasyon sa buhay po natin, everything will stand. Kung ang pundasyon natin ay Word of God, everything will stand. Sa bahay po natin, ano ang pundasyon po natin? Make sure that the foundation of our home is the Word of God. Kapag ang mga anak po natin ay pinatayo po natin sa kung saan mga pundasyon, makikita nyo po someday, malulugmok sila. They will fall down. And sabi doon, great was the fall of it. If you will build a house, make sure that you are building a house where the Lord is the foundation of it. The Word is the foundation of it. Kaya nga kahit po sa amin dahil kami po ay nilagyan po ng pundasyon ng salita ng Diyos mula nung kami po ay naligtas. Kahit nalayo man kami, ang naging puso pa rin namin, nung tinawag kami ng Panginoon pabalik, bumalik pa rin po kami. Ayun naman po sinasabi ng Proverbs chapter 22 verse 6 Train up a child in the way he should go, and when he grows old, he will not depart from it. Tama po yun. Kahit po sa in a season, mapunta siya sa kamunduhan, pero sooner or later, babalik at babalik din siya sa nakasanayan. Ano po kung ba't ang daming kulto? Ang katotohanan po, kaya ang daming kulto, hindi naman dahil ang dami nilang napapakonvert. Ang katotohanan kung ba't ang daming kulto, kasi yung mga anak nila, mula pa lang noon, yun ang sinaksak sa isipan. Anong marinig nyo pag yung mga soul winners po natin? Anong marinig natin sa mga karamihan po ng mga soul win natin? Anong sabi nila? Diba? Dito na ako nakasanayan, pinamanat ng mga magulang ko sa akin, dito na ako mamamatay. Dahil bata pa lang, yun ang sinaksak sa isip.
Ito tayo mamamatay. Mamamatay tayong relihiyoso, dito tayo mamamatay. O pinanganak tayong relihiyoso, mamamatay tayong relihiyoso. Relihiyon. Yan ang sinaksak sa isip. Kaya huwag kayo magtataka kung ba't ang dami ng mga kulto. Hindi kayo magtataka kung bakit ang daming mga pag nag-rally, di ba? Dagsaan lahat at ano. Tingin nyo na-convert yung mga yan. Hindi po. Makikita mo talagang noon pa man, yung mga pamilya nagkaanak, yan ang sinaksak sa isip, wala ng iba. But praise God, tayo po ay hindi kulto. Amen? Tayo po ay nasa salita ng Diyos. At kapag yan ang sinaksak natin sa isip ng ating pong mga anak, ng ating pong mga kapamilya, sila po ay lalago na maayos na mga individual. Hindi salita ng tao. Hindi sa intensyon ng tao, kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon sa isang pamilya. Kahit sa friendship, even in your work, even in your school, make sure your foundation is the Word of God. Pastor Norman, kahit sa school, pwede bang Word of God? Opo. Ibig sabihin, wag mong kakayaan na yung mga kaklase mo, hindi kilalang Kristiyano ka. Okay lang kahit tignan ka nilang baduy, basta Kristiyano ka. Kasi minsan di ba, itatago mong Kristiyano ka kasi baka mamaya sabihin, ay KJ, yung mga ayain yan. Paano? Gusto mo kasi, ayain ka na sa inuman. Ayain ka na sa mga masasamang bagay. Ang ipundasyon mo sa sarili mo, kahit sa mga harapan ng mga kaibigan mo, Kristiyano ka. Kung ipe-persecute ka nila, kung pagtatawanan ka nila, huwag kang mahihiya. Bakit? Panginoon yung pinagtatawanan nila, hindi naman talaga ikaw. At the end of their lives, pagsisisihan nila lahat ng ginawa nila sa'yo. Bakit? Dahil Panginoon ang pinagtawanan nila. Sa trabaho, talagang I made sure na ako'y kilala nilang Kristiyano. Kaya kapag may event po ang church po natin, ang dali ko pong nakakapagpaalam. Bakit? Sabihin ko po, may event po yung church po namin. Pag DVBS, napapayagan po ako niyan. Ang hirap po mag-leave sa bangko. Lalo pag ang daming mga kliyente po, napakahirap po. Pero alam nila kasing Kristiyano po ako. Kaya nga po pag merong mga Halloween party sa work po namin, alam nila na hindi ako kasama sa preparation. Kasi syempre pag sa mga department, lagi akong kasama sa mga preparations. Pero pag Halloween, hindi ako kasama. Bakit? Hindi po yan tinuturo ng Bible. Kaya huwag isama yung mga anak ko sa trick or treat, ha? Alam po nila yan. Pero nakakain po ako ng candy kasi ang daming candy eh. Andun na yung candy, di ko makakainin, pinag-try ko naman yung mga candy. Pero anyway, hindi po ako kasama dun sa mga preparation. Bakit po? Alam nila na Kristiyano ako. Kapag may problema kami sa work, nung nag-work pa po ako before, sino po yung tinatawagan po nila? Sir Norman, baka pwedeng pag-pray mo naman yung problema natin. Hindi ba napakasarap sa feeling na kapag prayer, ang naiisip nila, ikaw. Hindi kaya huwag ka mahihiyang mag-pray kapag lunch break. Mag-pray ka, ipakita mo sa kanilang Kristiyano ka. Kapag may problema, huwag mong hayaan na makita nila yung attitude mo, ang makita nila yung spirituality mo. Kaya hindi maganda sa trabaho na kasama ka sa mga nagchichismis, Kristiyano ka eh. Huwag mong hayaan ang pundasyon ng iyong pagtatrabaho, chismis. Ang pundasyon mo dapat Word of God. Ganon din sa school, ganon din sa bahay, ganon din sa mga pagkakaibigan, kahit yung mga kaibigan po natin sa labas. Make sure that what you will stand on is the Word of God. Amen? Okay. Stand for it. Stand for it. Ibig sabihin po yan, we can champion the Bible. Kaya nating i-defend ang salita ng Diyos. O sabi mo nga sa katabi mo, defend mo yung salita ng Diyos. We have to defend the Word of God. O kung medyo nakakatulog ka na, laban ka, laban. Paglaban mo yung salita ng Diyos. Okay. We can champion the Bible. Bakit po? Because it is the truth. Ito po ang katotohanan. But it has threats. May mga threat po ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, may mga opponents. Alam niyo po, walang makaka-erase ng katotohanan ng Biblia. Sabi nga po natin kanina, establish po natin, the Bible is forever. Okay? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. No one can erase the truth of the Bible, but many deceivers can twist the truth. Kaya ang daming nahuhulog sa impyerno. Kaya ang daming hindi naliligtas. Bakit po? Dahil natitwist po yung katotohanan. Marami pong mga false prophets. Marami pong mga deceivers. And sadly, yun ang pinapakinggan ng karamihan ng mga tao. We have the word of truth in our hands. Ang nakakalungkot, meron din tayong mga competitors.
Yung mga nagtuturo din ng Bible, pero twisted. Sasabihin nila, si Jesus Christ ay tao, hindi Diyos. Malinaw na sinabi po sa Bible na Diyos si Jesus Christ. Nagtuturo ng mga konsepto na wala naman sa Biblia, katulad ng reincarnation, katulad ng purgatory. Wala naman yan sa Bible. Kaya mga kapatid, we have to stand for it. Amen? Be a defender of the Bible. Pagdating sa salita, hindi po makikipag-away. Hindi pa makipagdebate. Pero kapag dumating ang oras na nakita mong tinitwist po ang salita ng Diyos, you have to stand for it. Sabi po ng Jude 1:3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly. Ano po ibig sabihin ng earnestly? Sabihin, with passion, with eagerness, earnestly, with sincerity, earnestly contend for the faith. And we know kung ano ibig sabihin ng faith po dyan. It's about the doctrine that we have. We have to contend for the faith which was once delivered unto the saints. So, what should I do with the Word of God? Ano po yung sabi natin? Stand for it. Stand on it. Make it your foundation. Stand for it. Be the champion of the Bible. Defend the Bible. And stand by it. Ibig sabihin po niyan, we have to continue, or we can continue in the Bible. Remain and be loyal to the Bible. So, ang ibig sabihin ng stand by it, because we know that it is a strong foundation, it is a sure foundation, it is a stable foundation, and we know that we have to champion the Bible, we have to defend the Bible, and we know that it is the word of truth, ang kailangan magpatuloy tayo sa salita ng Diyos. Kung alam mo na yan ang katotohanan, manatili ka sa katotohanan. Pero ang reality, marami pong mananampalataya because of discouragements, because of conflicts, because of pressures, because of problems, nawawala po yung pagpapatuloy nila sa Bible. No matter what the situation is, we have to stand by the Bible. Bakit po? Because the Bible does not change, but it changes us. The Bible does not change, but it changes us. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, may be perfect, truly furnished unto all good works. James chapter 5, verses 19 and 20. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way. Anong gagamitin natin? Of course, the truth of the Bible. That the Bible can convert a sinner from the error of his way. Sabi doon, shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. The Bible is a book of transformation. It is your foundation. Defend it, because it can transform us. Ano po yung gagawin natin sa Bible? Stand. That's point number 1. Pangalawa pong punto. Nandiyan pa po ba kayo? Soften toward it. Soften toward it. Kung merong isang bagay po na dapat malambot po yung puso natin, dapat po salita po ng Diyos. Ang sabi ng Bible, harden not your hearts. Kung patungkol po sa salita ng Diyos, dapat po malambot po yung ating pong mga puso. Bakit po? Hindi po tayo makikinabang sa salita ng Diyos kung magmamatigas tayo sa salita ng Diyos. Gusto ko po ibigay po yung mga subpoints po natin dito. Why we should soften our hearts towards the Bible for our benefit, for our building, and for our better behavior. Ang gusto ko pong makita po ng bawat isa po sa atin, na pagdating po sa salita ng Diyos, dapat po malambot po yung ating pong mga puso. Mas madali pong mag-deal ng mga problema kapag tayo po ay pinakitaan ng salita ng Diyos. Kasi makita natin na yan ay reliable. Yan ay salita po ng Diyos. Kaya po sa counseling po ng mga pastor, lagi pong nandun po ang sentro, salita pa rin po ng Diyos. Natutuwa po ako lagi pag napapakinggan ko kay Bishop,
na paniwalaan nyo ako pag may talata. Pag walang talata, huwag nyo na akong paniwalaan. Di ba yun yung sabi natin ng ating mga bishop? O kaya minsan pag nag-joke siya, oo, walang talata yan, walang talata. Ano ibig sabihin nun? Laging Bible ang sentro. Pagdating sa Bible, huwag mong tigasan ang puso mo. Pagdating sa Bible, buksan mo yung tenga mo. At huwag mong palalabasin sa kabilang tenga. So, ganun po kayo, ganyan. Ganyan lang po dapat. Isang tenga lang gamitin nyo para walang lalabas. Napakahirap na sitwasyon ng isang mananampalataya na pinapangaralan ka na ng salita ng Diyos, ayaw mo pang tanggapin. Alam nyo, napakahirap. Tanggapin naman talaga ng katotohanan. Sabi nga nila, truth hurts. Totoo po yun. Truth hurts. Pero kung Bible na nagpapakita sa'yo ng realidad, yan ay pinapakita sa'yo para maging maayos ka. It is for your own benefit. Walang saysay ang salita ng Diyos kung hindi mo siya papakinggan. Walang saysay ang salita ng Diyos kung hindi mo siya papapasukin sa buhay mo. O hindi ko sinasabing walang kwenta ang Bible, ha? Ang sinasabi ko, sa'yo mismo, wala kang benefit kung hindi mo ito papakinggan. Wala kang benefit kung hindi mo ito pag-aaralan. Tapos pagdating sa salita ng Diyos, kayang-kayang i-break yung ating pong mga attitude ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, di ba, pag tayo po ay may mga conflicts, di ba, may mga conflict po tayo nararamdaman, pag mayroon po tayo mga problemang pinagdaraanan, let us always consult the Word of God. How do we consult the Word of God? Una, by your own personal devotion. Pangalawa, by the preachings that you hear. Yung mga napapakinggan natin mga preachings. Pangatlo, yung mga counsel po sa atin ng mga godly people around us, like our pastors. So yung personal devotions, preachings, yung mga pastoral advice po sa atin, yan dapat yung ating pong, kumbaga lumalambot dapat yung puso po natin dyan. Dapat nabibreak niyan yung ating pong mga attitude. Kasi sabi ng Bible, hindi ka na dapat namumuhay sa iyong sarili. Nabubuhay na dapat sa atin ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus dapat ang nakikita po sa bawat isa po sa atin. Paano ngayon makikita ang Panginoong Hesus sa buhay natin kung salita ng Diyos hindi po natin ina-apply? Kung salita ng Diyos ayaw natin pakinggan. Tandaan po natin, pag binasahan ka na ng Biblia, makinig ka na. Pag binuksan na ang Biblia sa harapan mo, give your 100% attention. O kalabitin mo yung kasama mo. O may Bible akong bukas, ha? Parang hold-upper lang, no? Bukas ang Bible ko. Pag nag-aaway kayo, for example, may kaaway ka, buksan mo yung Bible, mag-ayos na tayo agad. Ayaw mo ko pakinggan? Ayaw mo ko patawan? Ito ang Bible, bukas na agad. Dapat ganun po. Dapat ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, lumalambot patungkol sa salita ng Diyos. Umaayos pagsalita ng Diyos ang nalalantad po sa kanila pong mga harapan. Because you will benefit a lot if you will listen to the Word of God. For our building, para lumago po tayo. Para mag-mature po tayo. Kasi yun na nga yung sinasabi po ng Hebrews. Ito po yung problema dito po sa text po natin. Ang dami pang gustong ituro. Pero dahil matigas ang puso, dahil hindi nagbabago, dahil parang baby Christian pa din, hindi sila maturuan. Alam niyo po mga kapatid, marami pa pong ministeryo ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Marami pa pong mga privilege ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Marami pang blessings ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Marami pang opportunities ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kung lalambutan mo lang ang puso mo pagdating sa salita niya. Sayang yung mga ministries na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sayang yung mga kaluluwang maiaakay mo sa Kanya. Sayang yung mga bunga na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sayang yung mga reward na para sa iyo dapat. Kaso lang, ang tigas ng puso mo patungkol sa katotohanan ng Biblia. Saan ka dadalhin yan? Kapatid, kung tayo po ay dumadaan sa kung anumang sitwasyon ng buhay, make sure when we read the Word of God, 100% bukas ang pinto ng puso mo sa salita ng Diyos. For our better behavior. Ang kasunod po ng Hebrews chapter 5 ay Hebrews chapter 6. Tama po ba? After po ng katotohanan po yan Hebrews chapter 5, ang kasunod po, Hebrews chapter 6.
Ang sabi po sa dulo po ng Hebrews chapter 5, ang tinutukoy po natin ay salita ng Diyos and maturity. Tama po? Pagdating po ng Hebrews chapter 6, kung titignan niyo po yung verse number 9, "But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak." May expectation sa atin. Ang expectation po ay makitaan po tayo ng mga things that accompany salvation. Because you are saved, dapat nakikita na yung fruit of the Spirit. Ano-ano po yung mga fruit of the Spirit? Sige nga, i-flash nga po natin dyan yung Galatians. Ano po yung mga fruit of the Spirit? Love, joy, peace. So lahat po ng yan, yung mga, hindi po isa-isa dapat na nakikita. Hindi pwedeng may love, may joy, may peace, pero wala kang long suffering. Take note, ang nakalagay dyan, fruit of the Spirit, hindi fruits. Kaya pag tinanong, ilan ang fruit of the Spirit? Isa lang. Kasi fruit lang hindi fruits of the Spirit. Ano po pinapatungkol po nun? Ano pong ibig sabihin po nun? Dapat lahat po ng yan nakikita po sa atin. Bilang mananampalataya, ang bunga ng Espiritu ay lahat po yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Dapat nakikita po yan lahat sa atin. Hindi pwedeng lahat ng yan i-apply mo except goodness. O kaya lahat po ng yan, meron ka, wala ka lang joy. Diba? Ang hirap naman yun, anak ka ng Diyos, sabi mo, anak ka ng Diyos, mapagmahal ka, pero hindi ka naman masayahin. Malungkutin ka. Anak ka ng Diyos, pero wala ka namang, magulo ka. Wala kang peace. Wala kang patience. Wala kang gentleness. Kaya dapat nakikita po ito sa atin. So, importante yung salita ng Diyos para magkaroon tayo ng mas magandang behavior. Maturuan po tayo ng tama po na behavior. So we have things, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation. May expectation po sa ating pong mga mananampalataya. Okay, ano po yung una po natin? Stand by it, stand on it, stand for it, stand by it. Pangalawa, soften toward it. And last na po mga kapatid. O, gising na, gising. Tapos na po, third point na po. Pagdating po sa salita ng Diyos, ano po ang dapat kong gawin? We have to show it. Hindi sapat na informed ka lang ng Bible. It's also important for you to apply the Bible. The Bible is not just for information, but also for application. We have to show the Bible in our lives. Para saan po? So that we can be productive. Para maging productive po tayo. So that we can be of further use by God. Ang sabi, for the time ye ought to be teachers. Yun ang sabi po ng writer. Kaya thank God, praise God, kung ikaw ay nagtuturo na ng mga kabataan. Praise God kung nagdi-disciple ka na. Praise God kung meron ka ng mga hawak na ministry. Ibig sabihin, di ba, talagang naisa sa buhay mo yung salita ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon, 20 years ka ng Kristiyano, pero hanggang ngayon, ikaw pa yung tinuturuan, ikaw pa yung inaalala, ikaw pa yung ginagabayan, dapat gabay ka na eh. Dapat teacher ka na eh. Dapat hindi ka na sakit sa ulo. Alam niyo po, yung mga bata, totoo naman po yan, di ba? Dahil may mga kailangan pa sa kanilang training, nakakasakit talaga ng ulo. Tama po ba yung mga parents po? Huwag niyo pong sabihin na hindi sakit sa ulo ang anak ko. May times na pasasakitin niya yung ulo mo dahil makulit, di ba? Yung mga ganong aspeto. At meron po mga mananampalataya na hanggang ngayon makulit pa din. Hindi na naman po sa maraming churches, ibig sabihin, lagi may ganun po. Kasi iba-iba tayong maturities eh. Kaya kung makulit pa rin tayo, mag-ayos na po tayo. Kung ba'y tinuro sa atin, isabuhay na po natin. Iwanan na natin yung mga elementary principles. Hindi ibig sabihin i-disregard. Ibig sabihin, mag-level up na tayo. Para maging productive tayo. Ibig sabihin, para mas lumabong po yung ating pong ministry. Hindi yumabang ha, yumabong yung ating pong ministry. Gusto ko pong gawing example po yung Precious Rubies. A few years ago, nag-aaway-away yung mga yan eh. Ngayon parang namimiss ko yung away-away nila. Debito lang po. Ngayon wala na silang away-away. Tama po ba? Ang tawag po sa kanila ngayon, United Precious Rubies. Ang ganda-ganda ng unity po nila. Nakita ni Pastor Poy yan, nung nag-birthday si Pastor Poy, ni-expect ba ni Pastor Poy na biglang lalapit ang Precious Rubies? Oh. Sa lahat ng mga events, sino po ang visible po nakikita po natin doon ang support? Precious Rubies.
In fact, nagsabi na sila sa akin kanina, gusto nila sumama sa youth camp. Ang di ko nilang sarili pinayagan, yung mga youth activities. Kasi baka mamaya magpilit pa rin silang sumali sa mga amazing race. Sabi ko, doon na lang po kayo sa kwarto, magkaroon kayo ng sa inyong activities. Pero kanina sabi niya, sasama daw sila sa youth camp. Eh, hindi po ako mahihirapan doon kasi yung mga precious rubies, mukha namang mga youth talaga. Di ba po? Buhok pa lang ni Mami Miriam mo, bagong-bago yung buhok ni Mami Miriam, mukhang youth. At hindi lang po kayo mukhang youth, youthful po kayo, youthful. Youthful po kayo sa Panginoon. Gusto ko lang sabihin po sa inyo na noon po ang daming away po ng precious rubies, nung mga nagsisimula pa lang sila. Pero palibasa nag-mature, palibasa nakinig sa salita ng Diyos, palibasa pag binuksan na sila ng Biblia, mga nananahimik na po sila. Hanggang sa ngayon po, alam niyo po, si Mami Maan, natatandaan ko dati nung nag-uumpisa, may times na masaya si Mami Maan, may times na stress si Mami Maan. Ngayon, alam niyo po, precious rubies, dahil sa pagkakaisa niyo, pag dumadaan si Mami Maan sa mga, yung leader niyo po, yung pag dumadaan po siya sa mga matitinding pagsubok, nakangiti pa rin siya. Bakit? Kasi pinapalakas niyo din siya. Nakakatuwa po. Ang dami po mga kabataan po natin na nagiging encouragement po sa ministries. Yung ladies fellowship, kung i-compare ko po yan sa mga napapakinggan ko before po sa Ladies Fellowship, ngayon po napakaganda po ng di ba? Ibig ko sabihin, yung mga sobrang tagal na po. Pero magmula nung inayos po natin, mula sa leadership po, nila Mami Maan, nila Ma'am Melds, ngayon sila yung mga bago po natin yung mga leaders. Napakaganda po, nangyayari po sa ministeryo. Huwag lang po tayo babalik sa ating pong immaturities. Ipakita po natin yung ating pong maturity sa salita po ng Diyos so that we can be productive. Kasi mga kapatid, marami pa tayong gagawin sa ministeryo po na ito. Malayo man ang narating natin, pero malayo pa ang ating pong mararating kung tayo po ay sabay-sabay po na magle-level up po sa salita ng Diyos. We just have to show it. Show the Bible in our lives so that we can be productive. So that we can be protected. Ang sabi po ng verse 14, but strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Take note of that last phrase, na siyang kumakain ng salita ng Diyos bilang karne. Nagagamit po nila yan as discernment para malaman nila kung ano ang good at ano ang evil. Pag pinakita po natin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay, pag in-apply po natin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay, we can be protected para wag tayong magkamali sa mga decision making po natin so that we can always know kung ano po ang tamang daan. Huwag niyong aalisin ang Bible sa buhay niyo po. Laging Bible at Bible po ang ating pong ilagay sa ating pong mga buhay at ipakita sa ating pong buhay. And last po, so that we can be perfected. We cannot reach sinless perfection in this life. Someday pa po yan, pag tayo po yung ay binago na po ng Panginoon. Pero we can reach maturity, spiritual maturity in our lives. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto maturity. Let us go on unto perfection. Maturity pong ibig sabihin po niyan. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, simpleng mensahe patungkol po sa Word of God. Ang kailangan po natin gawin ay tayuan po natin ang salita ng Diyos. Stand on it, stand for it, stand by it. Dapat malambot po yung puso natin. Pagdating po sa salita ng Diyos, huwag mong hakayaang maging matigas ang puso mo sa salita ng Diyos. Hindi ka makikinabang dyan. Kaya nga sa early New Testament church, they were pricked to their hearts. Kaya yung prayer ko po kanina, that the Word of God may prick our hearts. Basagin po yung ating pong mga puso. Basagin po yung ating pong mga pag-iisip. Basagin po yung ating pong mga attitude. Basagin po yung ating pong mga immaturities. Huwag mo nga hayaang maging matigas ang puso mo sa salita ng Diyos. It's for your benefit. Para lumago ka, for your building, for your better behavior. And you have to show the Word of God in your life. Para maging productive po tayo dito. Para maging protected ka sa anumang, di ba, desisyon ng buhay.
at para mag-mature po tayo. Let us all stand at tayo po ay manalangin sa Panginoon. This message is for all of us. Lahat po ng nakapakinig po ng mensahe po na ito, angkinin mo na sa'yo po itong mensahe. Kailangan natin ito. Kailangan ng bawat isa po sa atin. We have to apply the Word of God. Ang dali-dali po na dalihin tayo ng Panginoon sa kalooban niya kung bukas lamang tayo sa Kanyang salita. Malalaman mo ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naman sa gabi po na ito, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon, maaring lumapit po kayo dito sa harapan. At sabihan sa Panginoon, Lord, I want to be taught by your word. Turuan mo ko ng iyong salita. Basagin mo ko ng iyong salita. Tulungan mo ko sa pamamagitan ng iyong salita. Remember, this is your map. This is your meat. This is your mirror. This is your medicine. This is your message. Let the word of God richly dwell in you. Na yun ang makita sa buhay natin, salita ng Diyos. Ang laki-laki ng benefit. If you will just listen to this message, if you will just listen to the Word of God. Dear Father in heaven, as we pray this evening, O God, uunahin ko po, Panginoon, ang aking sarili. Lord, I want to ask you na basagin mo lagi ang aking puso sa inyong salita. Lord, kahit gaano pa katindi ang katotohanan, Lord, kahit gaano man kasakit, Panginoon, Lord, hayaan niyo pong makapasok po ang inyong salita sa aking pong buhay. Panginoon, I pray for this people. I pray for our church, for Living Water Baptist Church, that we will always be broken by your word. Na pagdating sa inyong salita, Panginoon, malantad kung sino po talaga kami at mabago po nito ang aming pong buhay. Huwag niyo pong hahayaan na kami po ay magmalaki, Panginoon, mula po sa inyong salita. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay magtago po sa inyong salita. Bagkus, Panginoon, pagdating po sa inyong salita, talagang nandun po yung kalambutan ng aming pong puso. Nandun po yung aming pong pag-welcome po sa katotohanan ng Biblia. Lord, alam ko po, may mga times mahirap po ito tanggapin. Pero Panginoon, hayaan niyo po kami, Panginoon, na tumibay po, maging matatag po sa inyong salita, na matanggap namin, Panginoon, ang katotohanan patungkol po sa iyong kalooban po sa aming pong mga buhay. Panginoon, salamat po sa Biblia na hawak namin. Salamat, Panginoon, sa aming pong mahal na bishop na patuloy po faithfully preaching the Word of God. Kahit gaano man po ito katulis, Panginoon, ay pinipreach po ito sa amin without prejudice, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity to share this word, O God, to share this message. Alam ko, Panginoon, ako po ay instrumento lamang. Kayo po ang nagsalita ngayong gabi po na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito po'y pumasok po sa aming mga puso at ito po ay amin pong i-apply sa aming pong mga buhay. Change us, O God, by your unchanging word. In Jesus' name we pray. Amen and amen.